Good morning mga Mima! Nandito nga po pala kami sa pinagtatrabahuhan ng asawa ko. Ngayong araw nga pala ay kukuha kami ng hindi ko malaman na prutas. Nakalimutan ko kasi pero sasabihin ko sa inyo mamaya pag nalaman ko na. Pero makikita nyo rin naman siya kaya huwag nyo na akong pahirapang pag-isipan. Sabi kasi nung tita nung asawa ko wala naman daw masyadong gagawin kaya kumuha na lang sila ng prutas at baka maunahan pa sila ng iba. Alam nyo na yun mga Mima, syempre mga Magna. Grabe ba sa Magna? Yung tita-titahan kasi nung asawa ko, meron siyang boss at dito siya nakatira. Boss kasi nung tita-titahan ko is mahina na talaga at gamot na lang talaga yung nagpapabuhay sa kanya. Kaya yung tita-titahan nung asawa ko, siya yung nagga-guide dun sa matanda para mabuhay pa. Pero biwag ka lahat ng manok na to sa kanya to. Ito na lang yung libangan niya dahil sa katandaan niya. Pero wag ka, napakalusog niyan lahat lalo na yung isa dyan, mas malaki pa kay baby. Pero sabi nga nila, don't judge the book by its cover. Dahil yung tita-titahan ko, wala siyang masyadong ginagawa dito at hindi alagain yung matanda. At ng manok dito, hindi siya yung nagpapakain, kundi yung matanda. As in mga Mima, napakalakas pa talaga niya. Dito sa part na to, dapat hindi na namin isasama yung matanda doon kasi nga masyadong masukal. Ito yung sinasabi namin masukal. Hindi naman siya totally masukal pero matataas na kasi yung damo. At itong lupa na to hanggang dun sa dulo sa matanda to, mayaman talaga sila kasi yung mga anak niya nasa ibang bansa. Ito pala yung matanda, ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi siya alagain mga Mima, napakalakas pa talaga niya. Kasama ko nga dito si baby kasi wala naman kami magawa sa bahay. Ito yung tita-titahan ng asawa ko, siya yung nag-aalaga dun sa matanda. On the way na kami neto papunta dun sa kukuhain namin mga prutas kasi nga baka maunahan na naman kami mga Mima. Naalala ko na kung anong tawag dun sa prutas na kukunin namin. Chico. Ang tawag sa kanya Chico. Yun yung ayaw na ayoko na prutas eh. Hindi ko alam kung bakit ayoko nun. Ay mga Mima, may kanya-kanya tayong ayaw. At kung mapapansin nyo sa ibang vlog ko, makikita nyo tong place na to kasi dito nilalabas nung lola nung anak ko yung mga goats niya. Sa mga hindi nakakaalam, ang lola nung anak ko is missionary siya. So kung san-san siyang lugar na papadpad. And isa rin siyang pastora. Pastora and missionary. Kahit nag-aalaga lang siya ng mga goats dyan, mga hayop, is malaki yung kita niya kada buwan. Yung tinitira nung lola nung anak ko ngayon is dun yun sa tita ni Joseph na sinasabi ko sa inyo. Dun siya nangupahan. Kung hindi nyo maintindihan, intindihin nyo. Huwag nyo akong pahirapan talaga mga Mima. So this time nandito na kami. Ito yung matandang sinasabi ko sa inyong 80 plus na pero ang lakas-lakas pa rin. Sabi ko sa inyo, don't judge the book by its cover eh. And ang tawag namin sa kanya, Sir. Ako na ipapaliwanag kung bakit namin siya tinatawag na Sir. At kagaya nga na sinabi ko sa inyo kanina, naunahan na kami ng mga magnang tao. Napansin kasi nung tita-titahan nung asawa ko, nabuhol-buhol na yung mga sanga. Anong ibig sabihin nun, di ba? Lupa kasi na to open area siya and kahit sino po pwedeng pumasok dito at dumaan. At dahil nga mga bubot na yung nasa baba, tinry umakyat ng asawa ko para i-check yung sa taas. May mga nakukuha naman kami pero hindi talaga namin nakalahati yung isang balde. Ang dami-dami pa naming dala niyang sako kasi kala namin marami kaming makukuha talaga. Pero hindi nga namin nakalahati yung balde eh. Ito nga lang yung nakuha namin talaga lahat-lahat na yan. Bale, hinayaan na lang muna namin yung mga bubot at babalikan na lang namin sa susunod pag malalaki na sila. Hindi mo kasi talaga pwedeng iwan yan pag malalaki na tapos sinog na kasi pag binalikan mo yan ay wala na talaga sila. Kinuha na nga rin namin tong isang hindi ko na naman alam po anong prutas to, nakakainis talaga.